nagpapasalamat ako sa iyo, Char. Saka hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Nitong Miyerkules muling nagkita sina Richard Gutierrez at Christine Reyes. Ito'y 4 na araw matapos sagipin ni Richard ang dalaga na natrap sa bubong ng kanyang bahay sa Provident Village sa Marikina City. Yung nangyari sa amin parang hindi naman ordinaryo yung pangyayari yun. Talagang hindi namin makakalimutan yun habang buhay. So talagang nagmarka yun sa amin. So masasabi ko siguro na mas naging stronger yung bond naming dalawa because of that. Kasama ang Star Talk host na si Ricky Lo, binalikan ni na Richard at Christine ang di malilimutang karanasan sa kamay ng Bagyong Ondoy noong September 26, 2009. Richard, paano mo nalaman yung sitwasyon ni Christine? May phone ba siya? Ano yung means of communication yung dalawa? First kasi during that day, magkausap na kami sa cellphone. Umaga pa lang. And then, kinamusta ko lang siya. And then, okay naman siya. After mga 1 p.m., sinabi nga niya, humingi siya ng tulong sa akin. And then, tumawag ulit ako kay Christine mga 5:30 p.m. or 6 p.m. before. For 6 hours after? Yeah. Okay. And then, akala ko safe. Safe na siya. Na-rescue na siya. And then, nagulat ako, nung tumawag ako sa kanya, mas hysterical pa siya. Ay, nagdadasal lang ako. Kasama yung pamangkin ko. Sabi ko, halika pray tayo. 3 years old yun So, sinusundan niya yung prayers ko. Tapos, yun, kahit lakas ng hangin, lamig, naka-ano ako sa kanila para maging warm sila. marami nga ang nagtataka kung paano ka nakakakit doon sa bubong. May binasag ka bang window? Tinanggal Or- yung window ng kwarto para makapasok yung mga kapitbahay. Tapos papunta naman doon sa bubong namin, nag-swimming kami. Papunta, yung mami ko, mga pamangkin, special child kong kapatid. Oo nga, oo. Lahat nga, sila yeah. naka-float dun sa couch. So, problema, may Rottweiler na dun sa banyo. So, pagpasok ko, yung Rottweiler, hindi ako pinapansin. Kumbaga, nag-aharap din siya ng rescue. So, sinama ko na siya. Pero si Ara at that time, helpless din, ano? Kasi hindi makapunta Oo, doon, sobrang baha, lakas eh. traffic. Kumbaga, kung sino man pumunta doon, sila din kailangan ng i-rescue. Kasi ang lakas din ng agos eh, yung current. So I called up one of my friends na pwedeng may speedboat. Alam kong may speedboat. And then, without hesitation, nag-agree naman siya na tulungan si Christine. So, we gathered all our resources, equipment, para ihanda yung sarili namin to rescue Christine. Of course, nawawala ka along the way. Careful ka, dahil madilim, di ba? Paano mo nalaman na yun si Christine? Sa dami doon ng mga nasa bubong, no? Paano mo na pinpoint na si Christine nga yun sa dilim? Mayroon kayong signal yata, di ba? Oo, bago ako nag-decide na puntahan siya, sinabi ko sa kanya na maghanda siya ng ilaw or any device na pwede kong tandaan para alam ko na siya na yung nakikita ko. And sinabi naman ni Christine na meron siyang ilaw na iba-ibang kulay. Malayo pa lang nakita ko na yung kulay, yung iba-ibang kulay na ilaw. At automatic naramdaman ko na siya na yun. Noong una, hindi ako makapaniwala yung dun sa tapat ng bahay namin na naka-speedboat. Tapos, kasi naalala ko, nag-usap kami ni Chard na kapag nandun na siya malapit sa street namin, kasi may kinausap silang taga doon para papunta sa bahay namin. Sabi ko, sumigaw siya kasi wala na madilim na hindi na kami magkakakitaan. So, nung may tumawag ng pangalan ko, Christine, sabi ko, baka si Chard na to. So, nag-ilaw ako. Yun yung Nag-blink na light. miracle light na dumaan na lang bigla dun sa bahay. Nung finally nandun ka na sa rooftop with Christine, anong unang reaction nyo? Siyempre, kumapit sa'yo. Anong unang sinabi ni Christine? Bukod sa, thank you Richard, thank God. I think she was shocked na makita ako doon. Di yata niya akalain na darating pa ako dahil medyo natagalan niya. But then, tinanong namin sa kanya kung sino yung sasama, sino yung willing sumama. And then yung mom niya nagpaiwan dahil... Kasi darating yung jet ski, ano? Kasi Oo, i-clear natin dahil baka ng iba, iniwanan. Talagang nagpaiwan ang mami ni Christine at ang dalawang pamangkin. Then may darating na jet ski na pinadala ng mga friends ni Ara, no? Yes. Diba? So, from the rooftop, Richard, saan mo dinala si Christine? From the rooftop, dumaan siya sa bintana and then sinalo ko siya. Then
then we made our way back to the speedboat. And then mas madali na yung pabalik dahil alam na namin kung paano Yung way, ano? o kung paano tatahakin yung daan. Mhm. And then after that, dinala ko siya sa bahay ni Miss Ara. May balak pa ba kayong bumalik dun sa Provident Village after what happened? Di ba traumatic Well, na yung lugar na nakabalik yan? na ako sa Provident, pero... Bumalik ka na? Opo, pero hindi ako babalik dahil doon ulit kami titira. Mhm. Bumalik lang ako to check. 4 na katao lang ang maaring sumakay sa nasabing speedboat, subalit sinika pa rin nilang makapagligtas ng ibang residente. Isa pa kaming tinulungan doon sa Provident Village, pero nakalimutan ko yung name niya, pero may isa pang guy kaming tinulungan doon. So, 4 kami sa speedboat pabalik. Gustuhin ko man, Tito Ricky, na iligtas yung buong village ng Provident Village. I didn't have the capacity to do that. So, my goal was to save Christine. Richard, in spite of the fact na nilagay mo sa peligro yung buhay mo, siyempre hindi maiwasan mo detractors, di ba? Anong mensahe mo sa kanila? Every time you do something good, people will always try to put you down. Ipagpe-pray ko na lang sila. Si Richard, nirisk niya yung buhay niya para i-save kami. At hindi biro yon. Ngayon, kung maninira at maninira pa rin sila, sana magdasal na lang tayo, nagtulungan yung ibang tao. Kung hindi nyo man kaya mismo sa sarili nyo na pumunta doon, magdasal na lang din, di ba? Kasi mas makakatulong pa yung kaysa sa manira tayo sa ibang tao. I want to salute all the rescuers who's putting their lives at risk. Sana people won't stop helping out and reaching out to help other Filipinos. So keep on donating, and keep on helping others. Sana tumulong lahat ng mga official natin dito sa Pilipinas, mga government. Sana magbigay sila ng tulong, lalo-lalo sa mga taong andun pa rin sa mga nila, mga walang makain. Kasi balita ko may mga ibang tao, 2 days na wala pa rin kain. So yun, sana matulungan din sila.